Morning po sa inyo lahat. Batiyon kayo ng magandang umaga, magandang hali, magandang gabi sa inyo lahat. Sana po nasa mabuti kayong kalagayan at malayo sa karamdaman. Okay? At welcome po sa aking YouTube channel, Rani Channel. Paki-subscribe, like, and share, and comment dito sa aking video upload. Okay? At paki-pindot na rin yung notification bell para update kayo sa mga video upload ko. At ano to? Usap lang po, huwag po kayo mag-skip ng ad kasi may mga advertisement na po yung aking mga video upload. Okay? So itong upload ko ay patungkol to doon sa napad kong video upload na yung paninira kay Midit pa rin. Paninira pa rin kay Midit. Nakisyo si Midit daw ay mukhang pera. Nakisyo si Midit daw ay hindi sorry. May napan ko sa akong vlog o video upload na kontra kay Midit. Hindi ko napapangalanan kung sino yung napanood ko na yon. Alam kong napanood nyo na rin mga kapwa viewers. Welcome po kayo sa aking YouTube channel ha. Mga viewers ng Katekram, viewers ng Kalingap. Especially kaya Kuya Rab at saka ni Kuya Bal. Mga viewers ng Pugong Biyahero. Welcome po kayo sa aking YouTube channel. At shoutout din kay Daddy Frankie. Yan. Mga viewers, welcome po kayo sa aking YouTube channel. Okay? Yun yung napanood ko na yun. Grabe yung grabe yung paninira talaga kay Midit. Meron kesyo 90k daw. Na pera ang kinuha ni ang naibigay daw kay Midit. 90,000 daw. Tapos may napanood ako doon na nakalagay 84,000 lang daw yung pera. At naibigay din daw sa isang vlogger na hindi naman pala natanggap ni Midit. Kapo viewers. So, hello po. Ibang nakinabang, pero yung pinupupok nila, kapo viewers, ang pinupupok nila si Midit. Na hindi natin maintindihan kung ano ba talaga ang layunin nila para kay Midit, di ba? Hindi natin maintindihan kung anong layunin nila para kay Midit. Gusto ba talaga nilang sirain si Midit? Gusto ba nilang ma-depress yung bata? Aww. Yan ba ang gusto lang mangyari? Na puro kay Midit. Na mayroon naman pala si Midit. May mga admin pala dyan. Kung tawagin, admin. Yung mga sponsor. May mga kampalayan tumatanggap. Doon ko lang din nalaman na ganun pala yun. Akala ko yung sponsor, diba, sponsor ako, nagbigay ako sa iyo o sa isang tao, galing sa akin direkta sa tao. Doon kay, halimbawa, kay Midit. Diba, sponsor ako, nagbigay ako kay Midit diretso sa kanya. Yung pala, may dadaanan pa pala yun ng iba kasamahan. Hindi pala direkta kay Midit yun. So, what? Pwede mangyari dyan, para sa akin observation lang kapag viewers. Pwede mangyari dyan na kunin niya ng isang tao na yon bago mapunta sa tunay na principal. Pwede niyang bawasan yun. Pwede sabihin, ang ginastos natin ay, halimbawa, 84,000. Kaya nagastos natin kan lang, 50,000 lang, 50,000 lang. Di meron na siyang 44,000. Di ba ganun yan? Nakasulat nga, 84,000 nga Pero dahil sa
Siya nga yung ano to, tawag dito, yung nag-ayos nung nung location nung halimbawa magpa-party. Sila yung nag-decoration lahat. Pero ang nagastos lang doon ay 50,000 lang. Pero ang budget is 54,000. O di meron na siyang 44,000. Di ba ganun yun, kapag viewers? So, iisipin talaga ng tao na katkong yung pera. Di ba? Iisipin talaga ng tao na katkong yung pera. Di ba? Nabawasan yung pera, pwedeng ganun. Ang ginastos ay ganito, sasabihin 84,000, pero ang nagastos lang is 50,000. Natural ng tao, tatanggi talaga na wala siya natanggap na ganun kalaking pera dahil hindi buo eh. Hindi buo yung pera na ibinigay nyo na para doon sa tao na yun. Kasi kung sino-sino pa dinadaanan bago makarating sa tao. O, di ba? Gano'n mangyayari niyan? Kaya ang resulta, ayun, ibubuntun sa isang tao, katulad ni Medit, sisirain dito sa social media. Huwag naman tayong gano'n, kapo-viewers. Di ba, kapo-viewers? Huwag tayong gano'n, yung ibang mga sponsor dyan, kung magsilita kayo sa tao, wagas, isisisi nyo sa isang tao na wala naman ng tao natatanggap. Na may napanood ako sa isang vlog video na ito si Medit pala pag tumatanggap, sila pinapaalam niya, may nagpadala sa akin, ate, may nagpadala sa akin ganito, 2,000, may nagbigay sa akin ng 1,500. Ganun si Medit pala eh. Yung sasabing transparency ko tawagin. Kung magkano natatanggap niya, sinasabi niya lang. Pero yung sasabihin niya yung buo, kabuuan ng pera, ibibigay niya sa kanya buo. Wala pala eh. May pinagdaanan palang ibang tao. So yung tao na pinagdaanan na yun ang nakinabang dun. Pwede niyang bawasan yun. At ipalalabas na ganito ang pera na nagastos ko. Pero totoo niyan, hindi pala umabot dun ang gastos. What? Di ba ganun yun? Parang, halimbawa, tulad nyo, napal ko 84,000. Ibinigay pala sa isang tao, pinadala pala ng tao na yun. Tapos sasabihin nyo, pinadala kay Medit. Di ba? Siya nag-organize. Sabihin, siya nag-organize at yun ang nagastos. Hindi pala. Yan ang napanood ko doon sa vlog na yon na paninira kay Medit na ang sabi, mukhang pera daw. Wala palang katotohanan. Kaya, advice ko lang sa mga sponsor natin na, sa mga sponsor na tumutulong, kapwa ko viewers, kung kayo po magbibigay sa tao, i-directan nyo at may resibo dapat kayo papadala. At siguraduhin nyo na natanggap niyo yung pera. Tapos papakita niya na ito, natanggap ko yung pera. Alaba, 84,000. Ito, natanggap ko 84,000. Dapat ganun. Dapat ganun. Kasi, masakit din sa tao na pagbibintangan na wala naman palang hawak na perang ganun, kalaki. Di ba? Ako viewers, kape muna tayo. Kaya tuloy itong si Medit, pinagpipistahan ngayon dito sa social media. Sa napapanood ko mga video upload na mga kontra kay Medit, ganun na ganun ang mga paninira sa kanya na kung ano-ano. Kesyo may natanggap katulad ng 367,000, hindi pala si Medit wala pala natanggap na si 367,000. Nasaan yung iba?
Di ba? Total 84,000. Oh. Hindi pala kay Midi nagdaan yun, 84,000 na yun. Sa isang tao pala. Hindi ko napapangalanan kung sino taong pinadalhan niya. Tapos ituturo kay Midit lahat. What? Eh anong gusto niyo mangyari ngayon na ituturo niyo kay Midit, wala na palang kasalanan ng tao. Hindi pala niya natanggap yung pera. Natural. Iiyak yung tao kasi wala naman siyang kasalanan eh. Wala naman siya natanggap na pera. Tapos ibubunto sa kanya lahat ang sisi. Huwag tayong ganon. Ba, kapoy viewers? Huwag tayong ganon. Masakit sa tao yan. Kung ibinigay nyo sa kanya, tapos wala pala siya natatanggap na pera, eh pagbibinta nga yun. Pagbabalahura sa isang tao yan, na wala naman palang natatanggap. O, di ba? Hello po. Kasi may mga tao talaga na gusto talaga sirain si Midit eh. Yan, totoo niyan. Yung ilan dyan, na inggit kay Midit. Yung ilan dyan. Kaya nung mapanood ko yung video na yun, parang nakakagulat. Para sa akin, nakakagulat. Una-una, 307,000. Pangalawa, 84,000. Kapag sasama-samahin mo, laki-laki yun. Wow! Di ba? Malaking pera yun. Please At saka para subscribe. sa akin, kayo na nagbibigay kay Midit, o sabi natin nagbigay kayo, nagbigay kay Midit, na laban na ngayon kay Midit, ay kinukutran si Midit, di ba? Wala na kayo kay Midit sa Midit community. Kayong mga nagbigay, binigay nyo na yun. Binigay nyo na yun. Huwag nyo nang duldulan pa sa tao, ipamukha sa tao yung may binigay nyo. At hindi naman yung tao na kinabang. Wala naman siya nakukuha. Ayan nga, gumagawa na nga yung tao ng paraan. Oh. Nagcha-charity siya. Tumutulong siya. Sa tulong na rin ng ibang sponsor. Oh. Tumutulong sa kapwa. Kayo. Kung sino-sino ang pinagbibigyan nyo, tapos sisisi nyo sa tao. O, di ba? Bibigay kayo dapat, dinirect nyo sa tao. Doon kay Midit, dinirect nyo kay Midit, hindi ko sa ibang tao pa ibadadaan nyo, ipapadaan nyo. Wow! Eh may tax yun. Di ba? Mapadala ka ng 84,000, ang matatanggap ng tao, halimbawa, natanggap niya lang kana lang, 5,000 na lang, nasa sobra. Please subscribe. Binawasan ng tax nung pinagpadalhan mo, pinagbigyan mo na yun. At kesyo, inibigay mo 84,000. Ito ibigay mo kay Midit ha. Eh, siyempre ako, na pinagbigyan mo, babawasan ko yun. Ibibigay ko lang Midit, 5,000 lang. Akin sobra. Di ba ganun yun? Ako viewer? Grabe yung aligasyon na ginagawa nyo kay Midit eh. Bubog sarado ng tao eh. Pero ang gadala sa bata na to, kay Midit, hindi niya pinapansin kasi, bakit hindi pinapansin? Kasi walang katotohanan. Katotohanan, tapos, yung paninira nyo, hindi ramdam ni Midit yung paninira nyo dahil hindi nga totoo na may pera na pinadala kayo. At kung magbibigay kayo ng pera, kayong mga dating Midit supporter, sponsor, na wala na ngayon kay Midit, na naninira ngayon kay Midit, ang pinakamaganda gagawin nyo, manahimik na lang kayo, kasi katangahan nyo yan. Di ba, kapoy viewers? Comment kayo kung tama yung sinasabi ko. Yung nagbigay kay Midit ng mga sponsor na wala na kay Midit, katangahan nyo yan. Ang lalaki nyong tanga. Wala kayong mga utak para sa akin. Di ba, kapoy viewers? Tama na huwag magalit ha. Kasi katangahan nyo yan. Nagbigay kayo sa isang tao, tapos papadaan nyo sa isang tao, di ba? Papadaan nyo sa isang tao, papunta kay Midit. Eh siyempre hindi matatanggap ng Midit ang buo yun.
idadaan mo sa tao, sa isang tao, eh babawasan talaga ng tax yun. What? Na nakatanggap na yun. Tapos ibabutong nyo, sasabihin nyo, napunta lahat kay Midit, tinululat kay Midit, kalukuhan nyo, ang lalaki nyong tanga. Di ba? Kapag viewers, nagpapaloko kayo. Huwag kayong maniniwala sa mga sabi-sabi. Hello po. Di ba? Hindi maniniwala sa sabi-sabi. Eh kung totoong binigay nyo kay Midit, di sana tanggap ni Midit, maganda yung bahay ni Midit ngayon. Baka may sarili pang sasakyan yan. Kung magkakaroon man si Midit ng sasakyan, sarili niyang pagsisikap yun sa kanyang revenue. Dahil yung kanyang channel lumalakas ngayon. At yung mga views, lalong lumalakas. Yung live pa lang niya, lumalakas na. Oh. Ilang oras pa lang. Yung live niya, umaabot na ng 23,000. Live pa lang yun. Eh, pagbibilang pa nilang araw yun. Oh. Kahit paano, maliit pa rin kayang subscriber ha. 63,000 pa lang. Yung napanood ko. 63,000 pa lang yung kanyang subscriber. Eh, pa nagla-live siya, umaabot ng 23,000. Isang oras pa lang yun. Eh, lalo pag tumagal-tagal pa. Yung mga huling mga viewers na mga nanonood sa live ni Midit, na mga upload video. Eh, kahit paano, dadagdag din yun. Kaya kung magbibigay tayo, ito lang ang advice ko sa mga sponsor. Na wala na kayong Midit ngayon, sa Midit community, yung naninira ngayon. Ito lang masabi ko, huwag na kayo magbigay kung masama rin lang ang loob nyo. Yes! Ang totoo doon, huwag na kayo magbigay. At pag nagbigay kayo, huwag na kayong manumbat. Kasi ang tao, na pinagsasabihan nyo, hindi naman pala siya nakatanggap ng ganong kalaki. Tapos, sasabihin nyo na ibigay nyo sa kanya. Dahil ba wala na kayo sa kanya, community? Umalis na kayo? Kayo naman umalis, hindi naman kayo pinaalis eh. Ayon sa comment, kayo ang umalis. Hindi kayo pinaalis. O, di ba? Hello po. Kaya kung ganyan mga paninira rin, nyo rin lang kay Midit, pinakamaganda, manahimik na lang kayo. Kasi, kayo mga sponsor na wala na kay Midit ngayon at galit-galit kay Midit at puro paninirang ginagawa ninyo, ang masabi ko lang sa inyo, uulitin ko uli, malaking katangahan nyo yan. Malaking katangahan nyo yan. Oo, tumutulong kayo, pero sinusumbat nyo. Sino ngayon ang sasaman loob? Kayo rin. It's me subscribing. Kasi nagbigay kayo eh. Eh kung di kayo mga tanga, di nyo dapat ibibigay yun. Bakit? Pwede naman kayo manood kay Midit ha. Pwede naman kayo sumuporta kay Midit ha. Na hindi kayo sponsor. Pwede naman kayo sumuporta sa kanya sa pamamagitan ng panonood ng mga video upload. Oh. Pwede naman kayo sumuporta sa mga sa ibang mga charity vlogger na hindi naman kayo kailangan magbitaw ng pera. At ang may tutulong nyo lang sa kanila ay manood ng video upload nila. Hindi nyo na kailangan mag-sponsor. Pasikat pa kayo eh. Pasikat nyo yung taloy. Nagmumukha kayong tanga. Diba, kapag viewers? Bato-bato sa langit ha. Ang tamaan, huwag magalit. Huwag na kayo magbibigay kung manunumbat rin lang kayo. Kasi, talagang magmumukha kayong tanga. Susumbat nyo sa tao. Wala lang palang katotohanan. Sabi nga ni Kuya Baldo sa live niya, nabudol kayo. Nabudol. O, diba? Nabudol kayo. What? Ang iilan dyan, na kunwari ko, no, supporter ni Midit. Yung pala, kunwari lang pala. Gusto lang niya makalito ng pera, hawakan niya yung pera, at sabihin, inibigay kay Midit, pero totoo niyan, wala natanggap si Midit. May natanggap man, 5,000. Sabi ni Kuya Bal, ayon sa kanyang informante, 5,000 lang daw ang natanggap ni Midit. O nasa yung 367,000, nasa yung sobra, nasa yung 84,000 na sinasabi, na may nabinigay siyang 84,000, ibinigay niya kay ganito, ibinigay niya kay ganito, oh.
Eh wala napunta sa kay ganito, binigay yun sa kay ganito, wala kay Midit napunta. Hindi kay Midit napunta. Hello po. O, di ba? Tapos sasabihin niyo yung tao mukhang pera. Ayun ganon. Yung binigyan niyo ng pera, yun ang mukhang pera. Maliwanag sikat ang araw. What? Bakit? Pwede mo sila maghanda ng parte ah. Pwede mo sila maghanda ng berdila na sarili ng pera. Hindi nyo na kailangan magbigay pa bilang sponsor. Kasi, pag bibigay rin lang kayo, sasamaan loob nyo, wag na. Nakakahiya naman sa inyo mga sponsor na wala na kayong Midit ngayon. Nagagalit na galit kay Midit. Nakakahiya sa inyo. Nagbibigay pa kayo ng pera. Aral na yan. Huwag na kayong magbibigay ng pera sa mga charity vlogger na hinahangaan ninyo. Na sinusuportahan ninyo. Huwag na kayong magbigay doon kasi sasama ng loob nyo pag bandang huli. Di ba? Huwag kayong tanga. Para sa akin. Huwag kayong tanga. Yung pera nyo, pinaghirapan nyo yan, sa inyo na lang. Igastos nyo sa pamilya nyo. Oh. Huwag nyo na ipamigay kung kanino. Hindi masama magbigay kung di rin lang kayo manunumbat, kung di masama ang loob nyo. Hindi masama magbigay. Yan ang maliwanag dyan. Kung hindi sasama ang loob nyo, kundi mabigat sa kalooban nyo. Masarap magbigay na bukal sa kalooban. Pero kung bibigay kayo at masama ang loob nyo, walang kwenta yung pagbibigay nyo. Walang kwenta para sa akin. Mas masarap yung ikaw nagbibigay kaysa ikaw binibigyan. Masarap sa pakiramdam na ikaw yung nagbibigay kaysa ikaw binibigyan. Diba? Kapag viewers? So yun lang sa akin kapag viewers. Di ko nahabaan yung aking video upload. Medyo nakala ko dun sa napanood ko. Nagulat lang ako. Kaya pala ganun na lang ang galit nila kay Midit. Kasi may binigay doon silang pera. Wala naman pala si Midit natatanggap na ganun. Kalaking halagang pera. Diba? So, yun lang sa akin. Baka may mapadaan dyan na hindi pa nakakapag-subscribe sa aking video upload. Subscribe po kayo, like, and share, and comment. Okay? Yan lang po. Bye! Ingat po lagi. Pagpalain pa tayo ng pumikapal.